Nagpatuloy nga ang pag-uusap ni Zhang at Shu, kung saan ay tinanong ni Zhang kung ano na ang plano ng ating bida, ngayong commander na siya at mayroon ng mga tao na umaasa at handang sumunod sa kanya. Siyempre napag-isipan ko na ang lahat ng yan wika naman ni Shu, kaya agad niyang tinanong kung ano ang mga plano ng ating bida. At sinabi nga niya na matapos ang digmaan ay magagamit niya ang kanyang mga tauhan upang makagawa ng mas madaming sabon, at pag nangyari nga daw ito ay siguradong siya ang magiging pinakamayaman na tao sa Luniverse. Pero sinabi naman ni Zhang na matapos ang Blackwing Army ay siguradong mayroon pang mas malaking kaguluhan ang darating, sinabi nga din niya na pag dumating ito ay sigurado na magbabago ang lahat ng bagay lalo na sa South State. Imbis na nag-iisip nga daw ng mas mahalagang bagay ang ating bida ay mas inuuna pa niyang isipin ang pagbebenta ng sabon, kalabisan na yan wika pa nga ni Zhang. Pero bigla siyang napatigil at napatanong kung sabon nga ba ang tinutukoy ni Shu, agad nga din niyang tinanong kung ang ating bida ba ang may gawa sa sabon, dahil ang alam nga daw niya ay nagmula ang sabon sa Blue Dragon Village. Ako nga ang may gawa ng sabon wika naman ni Shu, at ang pagiging commander nga daw ng Wuwei Army ay part-time job lang ng ating bida, at dahil siya pa din ang leader ng Blue Dragon Village ay pangunahing pinagkakakitaan niya ang paggawa at benta ng sabon. Kaya naman napapatanong na lang din si Zhang sa kung paanong ang leader ng mga bandido ay siya ding commander ng sundalo, pero pinusuan lang naman siya ng ating bida, kaya naman masyado ang galit nito. Kung alam nga lang daw niya na mangyayari ang lahat ng ito ay dapat hindi na niya pinapante ng bukid ang ating bida, pero sana nga daw ay sinabihan man lang siya sa plano niyang paggawa ng sabon, para kahit papaano ay kumita naman siya ng mainam-inam. Pero sinabi lang naman ni Shu na dahil saan dito si Xiaoyu ay kailangan niyang mag-isip at gumawa ng paraan para kumita, upang hindi mahirapan ang kanyang kapatid. Habang iniisip na mas mukhang miserable si Zhang ngayon kumpara nung kasama niya ito sa Tiangeng County, kung magpapatuloy nga daw sila na magpapalaboy sa kung saan-saan ay siguradong anumang oras ay pwede silang mamatay. At kung tama nga daw ang iniisip ng ating bida, ay sigurado siya na dating Imperial Dragon Guard sila Zhang at ang kanyang mga kasamahan, at malamang nga daw na makakatulong sila sa pagtuturo at ensayo ng mga sundalo niya, kaya solve na naman ang kanyang problema. Agad nga niyang tinanong si Zhang sa kung nais ba nilang manatili sa kuta ng ating bida, at sinabi nga niya na magiging mapanganib para sa kanila pag nagpatuloy sila ngayon sa South Capital. Pero tinanong lang naman ni Zhang kung bakit nais ni Shu na manatili sila dito, sabay sabi na magiging ligtas lang sila pag nagtungo sila ng norte. Bigla namang natanggap ni Heitan ang mensahe na nais iparating ni Shu sa kanila, kaya agad itong nagalit at sinabi na masyado silang lapastangan upang tanggihan ang alok ng ating bida. Matapos nga daw silang kumain ay tila hindi man lang sila nagbigay ng respeto kay Shu, kaya naman inagaw ni Heitan ang kanilang mga pagkain. Pero namagitan naman si Shu, at dito ay pinapabalik niya ang pagkain kila Zhang at sinabi hindi ganun ang nais ni Shu na gawin niya, habang si Xiaoyu naman ay natawain alang at sinabi na ngayon ay alam na niya kung bakit madami ang nagagalit kay Heitan. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na makaktanggap sila ng 2,000 yuan kung mananatili sila sa kanyang kuta, kaya naman agad na nagbago ang mood nila Zhang, at papayag na nga sana ang mga ito pero teka lang wika naman ng ating bida. Kaya naman bahagyang natahimik sila Zhang, nagbago nga daw ang isip ni Shu at 1,000 kada buwan lang pala ang ibibigay niya, kaya naman nasabihan na lang siyang kuripot. Ilang sandali pa ay sinabi ni Zhang na mananatili lamang sila kung magbibigay siya ng 2,000 kada buwan, huwag ka nang tumawad wika pa nga niya, pero may isang kondisyon pa nga daw siyang nais, at ito ay ipapahatid sila ni Shu sa kanyang mga sundalo sa Tiangeng County matapos ang digmaan. Kaya naman tinanong ni Shu kung bakit tila napaka-importanteng lugar ng Tiangeng sa kanila, at kung kailangan ba talaga na sa lugar na yun sila maghintay. Pero sinabi lang naman ni Zhang na wala nang pakialam si Shu sa bagay na ito, habang iniisip kung gaano na daw kaya kadami ang alam ni Shu patungkol sa kanila. Sige kung yan ang nais mo wika naman ni Shu, sabay sabi na kailangang turuan nila Zhang ang kanyang mga sundalo, dahil kung hindi nga daw ay baka matakot na ang ating bida na umalis sa kabundukan na ito at hindi sila mahatid sa Tiangeng. Walang problema wika naman ni Zhang, pero matapos nga daw magsimula ang training ay huwag siyang sisisihin ni Shu, kung magiging malupit sila sa kanyang mga sundalo. Agad na nga ding naglakad palayo si Zhang sa ating bida, pero bigla namang tinanong ni Shu kung makapangyarihan ba talaga ang Imperial Dragon Guards tulad ng sinasabi ni Zhang. Bahagya namang natahimik si Zhang sa tanong ni Shu, at ilang sandali pa nga nang magpatuloy siyang maglakad ay sinabi niya na wala ng Imperial Dragon Guards ngayon.
Pagbalik naman nila sa kuweba ay tinipon ni Shu ang lahat ng kanyang sundalo, at dito ay sinabi nga niya na mahigit 3,000 lang ang sundalo na meron siya. Ipagkakatiwala nga daw niya ang lahat ng mga ito sa pagtuturo kila Zhang, pero kung hindi nga daw sila lalakas matapos ang training ni Zhang sa kanila ay hindi magbabayad ang ating bida. Pero ang mga sundalo naman ay napapatanong kung kaya ba talaga silang turuan at i-train ng mga pangkaraniwang tao na ito, pero hindi naman sila pinapansin nila Zhang. Iniisip na nga lang din ni Zhang na kahit duda ang mga sundalo sa kakayahan nila, ay nanatili at pumayag pa din ang mga ito sa training dahil naniniwala sila sa ating bida. Kaya naman masyado ang paghanga niya kay Shu at sinabi na kakaiba talaga siya, dahil kaya niyang pasunudin ang libu-libong sundalo. Gayunpaman ay mga professionals at veterans nga daw sila sa larangan ng digmaan at labanan, kaya naman hindi din sila magpapatalo sa mga baguhang sundalo ng ating bida. Inutusan nga niya si Shu na bumuo ng grupo ng kanyang mga sundalo, at sinabi ni Zhang na nais nilang labanan ang isang Stage 4 at 3 Stage 5. Dito ay sinabi ni Zhang na nais niya ng paligsahan, pero dahil sa wala nga daw silang cultivation ay 8 versus 4 ang laban, at sino mang mauunang mapatamba o makabitaw ng sandata ay matatalo. Pero iniisip lang naman ni Shu na alam na niya ang magiging resulta ng laban, mga sugatan at pangkaraniwang tao nga lang daw sila Zhang, kaya kahit gaano sila kadami o doble pa ang bilang nila sa kanilang kalaban ay matatalo sila. Hanggang sa mapatanong siya sa kanyang sarili kung nais ba nila Zhang na ipakita ang kanilang abilidad, upang paniwalaan sila ng mga sundalo niya. Kaya naman agad niyang inutusan sila Heita na bumuo ng isang grupo, pero wag nga daw silang kukuha ng mga may initin ng ulo para naman hindi masira ang bagong gawa nilang training ground. Ilang sandali pa ay nakapili na sila ng mga makakalaban nila Zhang, at dito ay napapatanong pa ang Stage 4 na ito kung ano ang nangyayari at kung nasaan na ang kanilang mga kalaban. Agad namang umakyat ng stage sila Zhang, at dito ay pinagtawanan pa ng mga cultivator ang kanilang mga sandata. Sinabi nga din nito na kahit wala siyang alam na mataas na teknik ay isa pa din siyang Stage 4 cultivator, kaya naman tila pagkain lang ng mani ang talunin ang mga pangkaraniwang tao. Di subukan mo kami, wika naman ni Zhang, at agad na silang bumuo ng formation bilang paghahanda sa kanilang laban. Kaya naman nagulat ang mga ito dahil mga pangkaraniwang tao nga lang daw ang pagkakaalam nila kila Zhang, pero bakit daw kaya tila nakakatakot ang dating ng mga ito? Napapatanong nga din ang Stage 4 na cultivator kung bakit mayroong mga nakakatakot na tingin sila Zhang, na agad inumpisahang umatake gamit ang kakaiba niyang sibat, kaya naman napa-atres ang mga cultivator. Pero pinasundan nito ng pag-atake ng kasama ni Zhang, dahilan upang mabitawan nito ang kanyang sandata at matanggal siya sa paligsahan. Sa pagbagsak nga ng sandata ng isa sa mga cultivator, ay natawa pa sila Zhang, kaya naman naisip ni Shu na alam ni Zhang na mga duwag ang mga sundalo ng Wu Wei, at malamang nga daw na ito ang dahilan kung bakit pinilit nilang Zhang na maging nakakatakot ang kanilang itsura. Agad namang sinabi ng Stage 4 cultivator na ito sa kanyang mga kasama na hindi sila dapat matakot sa mga pangkaraniwang tao, mga insekto lamang sila, wika pa nga niya. Kaya naman agad na sumugod ang kanyang mga kasama, pero sinalubong ito ng kalasag ng grupo ni Zhang, pero dahil sa mga pangkaraniwang tao nga lang sila ay nahihirapan pa din sila, kahit pa gamit na nila ang buo nilang lakas. Kaya naman to the rescue ang dalawa pa nilang kasama at ginamit ang kanilang mga sibat, naging target nga din nila ang mga rings sa sandata ng mga cultivator. Matapos may pasok ng mga sibat nila sa rings ay pinahit nila ang mga ito, at dahil nga sa pagpihit na kanilang ginawa ay nagbago ang direksyon ng kanilang sandata, hanggang sa tuluyan nilang mabitawan ang mga ito kasabay naman ng pagbagsak ng dalawang kasamahan nila Zhang. Dahil nga sa nangyaring ito ay naiyak na lang ang mga cultivator, na pinasundan pa ng pananakot ni Zhang, kaya naman tila tumaas o bumigat ang pressure sa Stage 4 cultivator. Bigla na nga lang din napatanong si Shu kung bakit hindi gumagalaw ang Stage 4 cultivator. Ayon nga din sa ating bida ay siguradong madali lang para sa Stage 4 na ito ang paglaban at talunin, ang kahit pa benteng pangkaraniwang tao. Pero bigla namang lumapit si Chenji at sinabi na malamang sa hindi alam ng ating bida ang patungkol sa bagay na ito, sinabi nga niya na ang Stage 4 cultivator ay mayroong special na abilidad. At ito ay ang mabilis na pagtakbo pag nakakaramdam na siya ng matinding pressure o takot. Sinabi nga din niya na imposible kila Zhang na mahuli siya kaya walang mananalo sa labanan na ito. Bukod nga daw dito ay hindi din masisira ang bago nilang training ground, kaya naman sumang-ayon daw ang lahat sa nais ng ating bida,
pero iniisip lang naman ni Shu na hindi naman ganun ang nais niya o ibig niyang sabihin. Tinanong naman ni Zhang kung dapat pa ba silang magpatuloy, pero paano pa nga daw sila makakapagpatuloy kung tumakbo naman na ang isa, kaya naman sinabi na lang din ni Shu na panalo ang grupo nila Zhang. Ilang sandali pa ay tinanong ni Shu kung madami bang katulad ng Stage 4 Cultivator sa Wu Wei Army, ibig niyang sabihin ay ang mga special na abilidad at mabilis na pagtakbo. Sinabi naman ni Chenji na sa totoo lang ay hindi naman ganun kadami, mga 1,000 nga lang daw ang may abilidad na mabilis tumakbo pag nakaramdam ng takot, kaya naman natawa na lang si Zhang. Pero bigla naman siyang hinawakan sa balikat ni Shu at sinabi na huwag niyang tawanan ang mga duwag na sundalo, dahil ibig sabihin lang daw nito ay mas madami o mahirap ang magiging trabaho at pagtuturo nila sa mga ito. Pagsapit naman ng gabi ay naghihintay si Zhang sa tirahan ng ating bida, nagtungo nga daw siya dito upang pag-usapan ang magiging pagtuturo at training ng mga sundalo, sabay tanong kung ano na ang level ni Shu ngayon. Sinabi naman ng ating bida na kasalukuyan na siyang stage 4, kaya na-shock si Zhang dahil 6 na linggo pa lang umano na nag-cultivate ang ating bida. Dito ay sinabi ni Zhang na nahanap na niya ang problema sa mga sundalo ni Shu, at karamihan nga daw sa kanila ay mga stage 5 lang at hindi natataas ang cultivation, kung walang mas mataas na teknik silang maituturo sa mga ito. Kaya napapatanong naman si Shu sa kung paano sila makakakuha ng mas mataas na teknik para sa mga sundalo, sinabi nga din niya na mas mainam sana kung magiging mga stage 1 at 2 silang lahat, tulad ng Imperial Dragon Guards. Pero ayon naman kay Zhang ay maging ang mga nobles ay stage 2 technique lang ang meron sila, at upang maging stage 1 ang mga cultivator ay kailangan nilang magpaalipin sa mga Great Lords o Celestials. Pero tinanong naman ni Shu kung wala na ba silang ibang paraan na pwedeng gawin upang mapalakas ang kanyang mga sundalo, o kung wala bang mga nalikt o puslit na techniques o training books. Meron wika naman ni Zhang dahil malamang nga daw na ang mga bumagsak na nobles ay binibenta ang mga techniques nila, pero nasa royal capital nga daw ang mga ito. Kaya naman sinabi ni Shu na wala silang sapat na oras upang magtungo ng royal capital ngayon, at tinanong nga niyang muli si Zhang kung may alam ba siyang mga teknik na pwede nilang makuha agad, at bahagya nga lang napatigil si Zhang. Hanggang sa bigla naman siyang umalis at sinabi na mag-iisip muna siya, sinabi nga din niya na babalitaan niya agad si Shu pag may idea o naisip na siyang paraan. Sa pag-alis naman ni Zhang ay dumating si Xiaoyu at sinabi niya na bahagyang napatigil si Zhang sa tanong ni Shu kanina, malamang nga daw na mayroong tinatago si Zhang sa kanila, kaya tinatanong ni Xiaoyu kung dapat ba niya itong pasundan kay Anthony. Pero hindi naman na daw ito kailangan ayon sa ating bida, sinabi nga niya na kailangan lang nilang bigyan ng sapat na oras si Zhang upang makapag-isip, dahil naniniwala daw si Shu na kalaunan ay si Zhang mismo ang lalapit o magsasabi sa kanya. Habang naglalakad naman si Zhang ay iniisip niya na mayroon nga silang mga teknik na pwedeng makuha ngayon. Pero hindi nga daw niya inaakala na ang mga teknik na binigay ng dating hari sa kanya noon ay magagamit pa, o kakailanganin pa pala. Pero bago nga daw magamit ang mga ito ay kailangan muna niyang kumbinsihin ang iba niyang kasamahan, kaya naman agad siyang bumalik sa kanilang tinutuluyan. Pagpasok nga ni Zhang ay agad na tinanong ng kanyang mga kasama kung maaasahan ba ang ating bida. Pero sinabi lang naman ni Zhang na hindi siya maaasahan sa mga pangkaraniwang bagay, kaya napapatanong sila sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi nga ni Zhang na hindi nila pwedeng asahan ang ating bida kung wala sa panganib ang kanilang buhay, pero kung sakaling nga daw na malagay sila sa panganib ay sigurado na hindi sila pababayaan ng ating bida. Talaga ba wika nam ng mga ito, pero mukhang stage 4 nga lang daw ang ating bida kaya paano daw kaya niya napapamunuan ang buong pangkat ng Wu Wei Army? Malamang dahil sa kasama niyang stage 2 wika naman ng lalaking brown ang buhok, pero sinabi naman ng isang ito na nabalitaan nga daw niyang mayroon din silang stage 1. Pero nais nga daw silang paalalahanan ni Zhang, at sinabi nga niya na 6 na linggo pa lang mula nang magkahiwalay sila ni Shu, pero mula sa stage 6 ay nakaya niyang maging stage 4. At na-shock nga silang lahat, dahil ang iba ay inabot ng 6 na buwan upang maging stage 4 mula sa stage 6, habang ang iba naman ay inaabot ng mahigit 1 taon, with negative feelings pa sa inggit nila sa ating bida. Sinabi nga ni Zhang na nung kapanahunan nila ay tinuturing na silang mga henyo at talentado, pero kung ikukumpara nga daw sila sa ating bida ay magmumukha lang silang mga pangkaraniwang cultivator. Sabay tanong kung sa tingin ba nila ay magiging Grandmaster si Shu balang araw. Pero bago nga daw maging Grandmaster ay kailangan na may oportunidad, perseverance at aptitude ang isang tao,
Kaya mukhang masyado daw mataas at malaki ang inaasahan o tingin ni Zhang sa ating bida. Pero sinabi lang naman ni Zhang na nakita na nila ang talento ni Shu, at kung perseverance naman daw ang pag-uusapan ay nasaksihan mismo ni Zhang kung paano mag-ensayo si Shu, araw man o gabi. At kung siya nga daw ang tatanungin ay nasa ating bida ang lahat ng kailangan upang maging Grandmaster siya balang araw. Agad namang naglapitan ang mga ito kay Zhang at sinabi nila na ngayon ay nauunawaan na nila kung bakit nais ni Zhang na tulungan ang mga sundalo ng ating bida. Tinatanong nga din nila kung may plano na ba siya, sinabi nga din nila na magkakaibigan naman sila kaya sama-sama sila sa planong ito ni Zhang, dahil kahit wala na umano silang cultivation ay hindi naman ibig sabihin na patay na ang kanilang utak, at nawala na ang mga nalalaman nila. Sinabi naman ni Zhang na alam nilang lahat na dati siyang noble bago sumali ng Imperial Dragon Guards, pero sinabi lang nila na tigilan na ni Zhang ang pagyayabang sa dating background ng kanyang pamilya. Pero hindi nga daw siya nagyayabang, dahil ang nais niyang sabihin ay nagmula sa dating hari ang teknik na ginamit niya sa cultivation, bukod nga daw dito ay nasa kanya pa din ang isang stage 1 na teknik na namana niya sa kanyang pamilya. Kaya biglang tinanong ng mga ito kung nais ba ni Zhang na ibenta sa ating bida ang teknik, dahil kung ganun nga daw ay kailangan niya itong pag-isipan ng mabuti. Pero sinabi lang naman ni Zhang na nais niyang ibigay ng libre sa ating bida ang teknik, nakita na din naman daw nilang lahat kung gaano kakuripot si Shu, kaya siguradong hindi niya ito bibilin. Natawa na nga lang din siya habang sinasabi na buo na ang desisyon niya, tutal nga daw ay hindi na din naman nila magagamit ang mga cultivation technique na ito. Sabay sabi na bakit hindi na lang tayo sumugal kay Lu Shu, at nang kalaunan ay makita o malaman natin kung tutulungan at susuportahan ba niya ang bagong hari kalaunan. Pero tinanong lang naman ng mga ito kung ano ang gagawin ni Zhang pag nabigo siya sa kanyang inaasahan, sinabi nga din nila na hindi simpleng tao ang ating bida, kaya hindi siya maniniwala na ibibigay lang nila ang teknik ng walang dahilan o kapalit. Pero sinabi naman ni Zhang na wala siyang pakialam kahit nabiguin pa siya ni Shu, dahil sa ngayon ay nais niya lang gawin ang makakaya niya para sa mga sundalo ng ating bida, at nais nga din daw niyang matransform ito at maging malakas na pangkat ng mga sundalo. Sinabi nga din niya na isipin na lang nilang pagkakataon nito upang mabalikan nila ang nakaraan, at dahil malayo o hindi na nga daw nila kaya pang makipagdigma, ay mas mainam kung mag-enjoy na lang sila sa pag-ensayo ng mga sundalo, at sa training ground na lang magtungo. Pero kung hindi nga daw sila tutulungan ni Shu sa hinaharap, ay tanging ang teknik lang naman niya ang masasayang, dahilan upang bahagyang matahimik ang lahat. Hanggang sa may nagtanong kung gaano katagal pa nila kailangang maghintay, at kung sa tingin ba ni Zhang ay babalik pa ang buhay nila sa dati. Sinabi lang naman ni Zhang na alam niyang pinapahalagahan nila ang maluwalhati nilang kapanahunan, pero ito nga din daw ang dahilan kung bakit hindi nila pwedeng kalimutan ang taong nagbigay sa kanila ng kaluwalhatian. Malaking hirap na nga daw ang dinanas nila sa nakalipas na 10 taon, pero upang mapagbayaran ang kanilang pagkakamali o kamalian, ay kailangan nilang magpatuloy sa paghihintay. Bigla namang sinabi ng isa na matagal na silang magkakasama, kaya kung nais nga daw sumugal ni Zhang kay Shu ay sisabayan na nila si Zhang. Agad nga din silang nagtungo sa kani-kanilang mga higaan at tila may hinahanap na kung ano, kaya napapatanong si Zhang sa kung ano ang ibig nilang sabihin. Sinabi naman nito na bilang taga-silbi ng dating hari ay maraming beses silang nangumpiska ng mga techniques, kaya hindi nga lang daw si Zhang ang may tinatago at pwede maibigay na teknik sa ating bida. Kaya naman nangiti na lang si Zhang at sinabi na masyadong maswerte ang kuripot nating bida. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay naipon nila ang lahat ng mga techniques nila, at nasa mahigit 20 nga daw ang mga ito. Kung hindi nga lang daw nila kailangang itago ang kanilang pagkatao ay matagal na sanang nabenta ang mga ito, at higit sa lahat ay hindi sana sila nahirapan, at wala sanang mga nagpakamatay na kasamahan nila. Pero matapos nga ang masusing pagsisiyasat sa mga libro o techniques na ito, ay 5 stage 1 lamang ang napili ni Zhang na pwedeng mapakinabangan at magamit sa mga sundalo ng ating bida. Gayunpaman ay bigla namang naisip ni Zhang na malamang sa matutuwa si Shu sa mga librong ito, at malamang nga daw na makikinig na si Shu sa lahat o kahit ano pang sabihin niya. Iniisip nga din niyang maglalaway ang ating bida sa mga librong ito, at ipagkakatiwala na sa kanya ang lahat ng mga sundalo at pwede na niyang magawa ang lahat ng naisin niya. Iniisip nga din niya na siguradong papasalamatan siya ng mga ito matapos silang maging stage 1, at sunod nito ay kakatakutan sila ng lahat dahil sa lakas ng kanilang pangkat. At sa pagbabalik nga daw ng kanilang hari ay papuriin sila sa pagbuo ng malakas na hukbo upang makatulong sa hari,
Kaya naman naglaway na din siya habang sinasabi na siguradong papayag si Lu Xu sa lahat ng sabihin niya, pero sa realidad ay na-petrify at nagbigay ito ng negative point sa ating bida, matapos sabihin ni Xu na ayaw niyang ituro ni Zhang ang mga teknik nito sa kanyang mga sundalo.